bumagsak ng ganong katindi. 13 points ang approval rating ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, definitely it's a failure of substance, no? Yung sinasabi mo nga kanina, no, naghahanap yung tao ng deliverables, no? Hindi lang naman yung 20 peso na kilo ng bigas ang hinahanap nila, no? Naghahanap din sila ng lasona. Sabi niya ay bilang na ang oras ng mga kartel, ng mga smugglers, ng mga hoarders, mga sindikato, etc. Pero parang wala namang nakasuhan, no? Ngayon ay medyo nagte-taper off, medyo bumababa yung inflation, pero yung food inflation mataas pa rin. At saka kahit bumaba yung general inflation, it takes time May gestation period yan para maramdaman ng mga tao. Ang naramdaman ng tao, yung isang taon na mataas ang presyo ng bilihin, especially pagkain. So sinisingil siya ngayon yan, no? Ikalawa, baka yung mga banat sa kanya na where's the VIP? Nasaan na yung 100 billion na nakuhang memorandum of understanding, yung mga MOU sa mga biyahe. Lalo na last month, naka-4 na biyahe siya. So, nung simula ay hindi naman masyadong iniinda ng mga tao yung mga biyahe. Pero sa ngayon, after almost 2 years ng kakabiyahe, once or twice a month, naghahanap na sila. Nasa na yon? No, nasa na yon, no? Syempre may cost din itong pagkawasak ng UNITEAM. Halimbawa, bumaba siya ng 32% sa Mindanao. Malaking bahagi niyan yung ayaw-away niya sa mga Duterte, no? Hindi naman sa buong bansa, pero at least sa Mindanao. Lalo na wala naman masyadong plataforma na binandera yung presidente last election. Ang binandera niya is unity. Sa pamamagitan ng UNITEAM. Nawala yung unity, nawala yung UNITEAM. So kahit papano ay tatama sa kanya yon, no? Pero hindi lang naman siya yung bumaba lahat Diba? Time out, sorry Doon muna tayo sa UNITEAM, no? So ibig sabihin ba nito yung kaisa-isang ipinangako niya, hindi pa niya nagawa? Kasi wala naman detalyadong pangako during the campaign, di ba? Pero pinangako niya UNITEAM. Yes. That's exactly what I mean. Yung isang kanya. Bagaman yung pinaka tama dito sa pagbaba ng kanyang approval at trust ratings ay yung talaga, yung gut issue, no? Utilities, kuryente, tubig, gasolina, pagkain, no? Gamot, etc. Dahil kung titingnan mo, halos 30% yung binaba niya sa poorest of the poor. Diba? Yung E. Tapos 15% yung binaba niya sa D, yung mga mahihirap. So yung main concern dito, dahil yan yung pinakamalaki sa populasyon yung D and E. Yung iba nga, hindi na sineserve yung ABC dahil masyadong maliit. Yung D and E yung pinakamalaki. Yung mga mahihirap at yung mga sobrang mahirap. Doon siya tinamaan ng husto. Kaya ibig sabihin, sikmura ito. Hindi ito simpleng tsa-tsa, bagamat mataas yung tutol na sa tsa-tsa ngayon, 88% according to Pulse Asia. Pero yung talagang tumama rito ay yung sikmura. No? Yung sikmura at saka yung mga serbisyo. Kumusta naman yung sustained na attack sa kanya ng mga Duterte? Mukhang naka-apekto ba ito? Well, may epekto yon. Lalo na binabanatan siya sa kanyang leadership, binabanatan siya doon sa mga deliverables, no? Naka-apekto rin yon. Pero tinamaan din si Vice President Sara, bumaba siya ng 7%. At makikita natin, itong 7% ay continuous. Ibig sabihin, kahit mas maliit yung pagbaba niya, nagpapatuloy yan. At ang kaibahan ni Vice President Sara kay President Bongbong Marcos, hindi naman kandidato si Bongbong Marcos sa 2028. No? Kaya kung ididikit mo yan doon sa isang bahagi ng survey ng Pulse Asia, yung mga preferences for presidents, makikita mo na medyo tinamaan si Vice President Sara Duterte. Yung tinalakay natin last episode. Oo nga. Tsaka labas sa margin of error yan, no? Yung 7-point drop ni... Kung binabanggit yung margin of error, lagi na lang may ganong smirk, no? Wala man akong pinapatunguhan. Well, si Speaker, bumaba ng 9%. Labas yun ng margin of error. Yung 9 points niya. Yan, di ba?
Yan. Sama, no? Kung kailan mo wini-wish na sana hindi pasok sa margin of error yung puntos, doon pa pasok, doon pa hindi pasok, no? Okay, Pero masyado ipaliwanag, masakit eh. Ah. Parang kinikis-kis mo pa eh. Parang kinikis-kis mo pa eh. No? Hindi naman. Baka sabihin ng mga troll dito ng mga Duterte, Sir, nakukonfuse kami kasi binabanatan si Martin Romualdez eh. Di ba tayo lang dapat banatan ito? Pero bakit binabanatan yung target natin? Ganun po tayo, no? Medyo kinakantsawan lang natin. Hindi dahil kumakampi kami sa inyo. No? Hindi naman yun. Oo. Hindi naman. Objective Facts lang talaga. tayo. Halimbawa, si Senate President Subiri, 2% yung kanyang binaba. Yan, within the margin of error yan. Pero ito nga, kasi naturally, di ba, pag hindi masyadong happy ang mga tao sa buhay in general, no? Sa ilalim ng isang administrasyon, syempre ang una mo talagang sisihin dyan, presidente. So it's par for the course, di ba? Kaya mas malaki yung binaba niya. No? Kaya mas malaki yung binaba niya. Dahil siyempre, lahat ng sisi dun sa head of state, head of government. No? At dahil presidential system tayo, hindi lang head of state yung presidente, head of government din siya. Correct. Oo. Sa ibang mga bansa kasi, may pagkakaiba yon. Yung isa titular, yung isa naman yung nagpapatakbo ng day-to-day operations ng gobyerno. Yung isa ministerial, no? Usually, yan yung bumabiyahe ng bumabiyahe. Siya yung nag-represent ng foreign affairs, no? Pero yung nagpapatakbo ng gobyerno ay yung lahat ng departamento. Kaya sa ating presidential system, iisa yan. Head of state at saka head of government. Unahan ko na kayo kasi mukhang makakantsaw na. Doon na papunta yan eh. Pero in the case sa President Marcos, siya rin yung biyahe ng biyahe at siya rin yung head of government. Okay ba? Yes. Pero problema rin yan ng siyempre, pinag-usapan natin yung substance, which is gut issue ng mga mamamayan. Pero baka may problema rin sila sa narrative. No? Baka may ganun din problema. Diyan tatama ng kaunti yung chacha. No? Diyan tatama yung mga biyahe. No? Diyan tatama yung interview sa Australia. No? Diyan tatama yung mga yon, no? Na hindi lang ito usapin ng substance, usapin din doon ng for lack of a better term, spin, no? Yun yung pero sorry medyo hindi ako agree dun sa parang impact ng Australia interview. Parang I think ilang naman sa akin, no? Hindi naman sa gusto kong barahin yung Ronald Llamas. Ano ba naman, diba? Sino ba naman ako para barahin yung mga taong nakakatulog? Binalik pa no? Talaga hindi maipagpag. Malapit na, konti na lang, medyo mag-wear off na. May konti pa eh. Hindi kasi nag-alala ako eh. As in, I was worried sick, no? Hindi, sa akin kasi parang, siguro, dun sa mga tao na, familiar dun sa issue, they gave a damn doon sa pagkabuhol-buhol ng sagot niya doon sa interview ng isang Australian na journalist. Pero kung pag-uusapan natin DNA, I don't think they care about that, no? Mas mukha talagang gut issue, di ba? Kaya nga, yung spin naman kasi, accumulation niya ng maraming bagay. Accumulation niya ng chacha, accumulation niya ng mga DDS vloggers, trolls, accumulation niya ng mga ganyang klaseng, ang tawag dyan ng bunso ko, epic fail. Trabaho yan ng mga handlers yung mga kasama mo sa mga biyahe. Iniiwas ka dun sa mga mahihirap na sitwasyon katulad niyan. Hindi lang yung Australia, no? Yung mga iba pa na medyo nahirapan siya. Yung pag nagkakabulol-bulol yung presidente, no? Ibig sabihin hirap siya. Ang trabaho ng handler, iwasan yung ganung klaseng mga moment. No? Nangyayari din sa amin yan nung panahon ni Pinoy. No? Meron din kami mga epic fail. No? Oo, normal yan eh. Lalo na pag ANC ang kaharap. Hindi, usually kasi pag nadidinig ba ako? Yes. Hindi kasi pag hander ka ng presidente, kunwari lang presidente, 'di ba? Iiwas mo siya ron sa mga interviews na sa tingin mo baka yung madiinan, 'di ba? So medyo may konting research, etc. O mukhang hindi friendly sa atin 'yan, so wag na lang, medyo iniiwas. Parang ganun din minsan dito sa Facts First. Meron ako ilang mga iniimbita rito na mga hindi ko naman sasabihin na unsavory characters, pero may mga ini-invite ako, pero nande-dead mo yun. Oo. Nande-dead ma. Minsan may mga nagkakamali na magpakita, medyo nababara.
Oo. Dali namang i-profiling yung host ng Fox First. Hindi naman mahirap. Oh, mabait. Na ano, wala lang, ganyan. Hayahay lang. Go lang, go lang. Oo. Ano ba Alam mo ba si pinag-uusapan? Amanpour, nung Oo. in-interview si Pinoy, 'di ba, yung sa Yolanda, no, 'di ba? Dapat alam mo na ganyan magtanong si Amanpour, no? Dapat alam mo isasandal ka sa pader niyan. Either nakapaghanda ka sa mga tanong o hindi ka na nagpa-interview. Mm. Kaya hindi lang naman si President Bongbong nakakaranas niya. Marami rin mga iba na nakakaranas. Mm. Dun sa mga nagsasabi, imbitahin mo naman si ini-invite ko po yan pero talagang scene zone ako dyan eh. Ayan. Oo. Dati pa, ANC pa ako, in-invite ko yan eh. Scene zone. Oo. Oo. Hindi ko naman siya masisisi. Bakit? Ano ba naman eh. Nakakatakot naman talaga yung host ko. Hindi. Eto nga dito. Ako, binabarubal ako dito nung in-invite ko eh. Oo. Mabait lang yung guest ko ngayon kasi may atraso eh. Pero kanina, nakita, ang dami ko nakitang opening. Sabi ko, under normal circumstances, babarahin ako dito eh. Oo. Oo. After ng 0.5%, tingin ko marami nang iiwas. Baka mapagtawanan sila eh. Ano ba yung 0.5 na yan? Oo. Ano ba yan? 0.5? Ano ba? Medyo hindi ako familiar sa issue na yan eh. Oo. Oo. Ano na? Ano ba? Nakalimutan ko na pinag-uusapan natin, no? Oo. Yeah. No? Kaya, paano kasi marami kasing survey eh, yung Pulse Asia, di ba? Isa yan eh. Parang isa yan eh. Ito lang yung pinakahuling lumabas, itong trust at saka approval rating. Pero merong nauna yung Senate, di ba? Tapos lumabas yung sa presidential preference. Tapos ito yung pinakahuli. Pero today, lumabas din yung Okta naman. Senate din. May iba pang mga ilalabas din yung Okta bukas, no? So usually hindi nila nilalabas ng sabay-sabay lalo na kung embargoed, no, katulad nung Magdalo na embargoed. Na nilabas ng Ronald Llamas, no? Nakita ko Hindi naman ako perfect katulad ng host. Hindi rin ako perfect pero pag sinabing embargo, hindi ko nilalabas. After nun, actually, nakita ko sa isang event si Senator Trillanes. Gusto ko sanang kantsawan eh, pero baka wala sa mood eh. baka sa akin maibuntong yung galit eh. Nasa mood naman siya ngayon dahil nanalo siya sa Supreme Court. Oo, ito nga pala, gusto ko pag-usapan yan, no? Okay. Ito po na, hindi, baka lang makalimutan ko. It's a matter of looking at the glass half full or half empty. Kasi pag inisip natin, ang taas pa rin naman ni Bongbong Marcos, 55% yung approval, si Sara 67, tapos yung trust ni kay BBM, 57, tapos 71 si Sara. I mean, that's another way of looking at it. Kumbaga, we're not talking here of numbers that hindi enjoyed suffered by Gloria Arroyo during her time. Diba? Pero Christian, those are absolute numbers eh. Ang tinitingnan natin kasi yung movement eh. At patuloy yung pagbaba. At halimbawa, kung sa next two surveys, patuloy pa rin bababa, delikado. Baka mag-free fall yan eh kung hindi sila maingat. So dapat kasi makita nila yan, no? Hindi lamang indicative nung moment, no? Ngayon, kung hindi posibleng writing on the wall na meron silang kailangan ayusin. No? Kaya nga usually ang ginagawa diyan pag ganyan ka-dramatic yung pagbaba ng approval rating ng presidente, gumagawa siya ng cabinet revamp, no? Partly para i-transfer yung blame, partly to change the narrative, no? Paano lalo na kung yung mga cabinet secretary mo ay do not fall on their swords or protect the president, no? Halimbawa ngayon, walang cabinet secretary na nagdedepensa sa presidente, dapat may gawin yung presidente. Yung kasi yung role ng cabinet front line, first line of defense. Lalo pero na sa ganyang klaseng mga fiasco. Pero ano ba yan? Hindi ba yan hindi ba yan yung conventional wisdom? Does it always apply? Na pag merong ganyang situation, you blame the cabinet, your alter ego who should be defending you. Most of the time dapat dahil yun yung role namin pag nasa cabinet ka Ang problema lang nung panahon kasi ni Pinoy tsaka ni Digong, hindi naman ganyang ka-dramatic yung pagbagsak. No, bumababa sila pero hindi ganyang kalaki.
No? Ito yata yung pinakamalaki nakita ko at least sa dalawang gobyerno na biglang 16%. Okay. So Okay, ibig sabihin total. na yung sinasabi niya na kinakailangan ng cabinet revamp last year pa, baka kinakailangan na niyang gawin ngayon. Sino ba sa tingin mo yung dapat palitan? May mga natutulog sa pansitan, may mga pinupulot sa kangkungan, may mga puro promisa, puro packaging, puro spin, tapos may mga bago na hindi pa nagde-deliver. Halimbawa, yung finance secretary, usually nasisisihin kung may problema yung ekonomiya, pero bago pa lang eh. Usually, halimbawa, food inflation, isa sa mga significant dyan is agriculture. Pero bago pa lang eh. Puro No? bago eh. Puro bago. Pero yung Department of Trade and Industry mo, hindi bago. No? Yung nagche-check ng mga presyo ng mga bilihin, no? Yung dapat nag-aasikaso ng increase ng sahod o minimum wage ng mga tao, yung Department of Labor, dapat may ginagawa. Imbis na tahimik, wala kang naririnig, di ba? Hindi naman sinusuportahan yung 100% minimum wage increase na napakababa na para humabol man lang dun sa inflation. Dahil for the past 2 years, hindi makahabol yung sahod yung basic pay. No? So, yan yung mga nag-accumulate at nakikita natin ngayon, tumatama sa presidente. So, sino yung aasikasuhin mo diyan, no? Employment, infrastructure, no? DPWH, DOTR, no? Yan ba problema ba nila yan? So, kailangan mag-assess at mag-re-strategize at mag-create ng bagong narrative. Kung yung mga luma mong ginagawa ay hindi na umuubra. No? Lagi mo sinasabi kasi, biyahe ako ng biyahe, pero nagpapasok ako ng investment. Di ba? Nasaan yun? Sabi ni Secretary Pascual, may 14 billion na pumasok na. Ba't walang detalye? Ano yung 14 billion? Saan? No? Kailan? So yung mga ganun ba, kailangan nilang ayusin yan eh. Basically lahat siya magre-reflect sa Pangulo kasi ikaw yung di ba? Ikaw yung pinaka-pinuno eh. Oo. Pero katulad nga sinabi ko kanina, hindi naman siya kandidato sa 2028. So mas matindi yung tama sa Vice President. At nakikita natin dyan, dun sa ibang mga surveys, halimbawa for President sa 2028. Yun ang tama sa kanya. Dahil gusto niya ibalik sa Vice President, ako, big fan talaga ako ni Sara Duterte. Pansin ko. Dahil nasa cabinet na rin siya, you were talking about the need to reshuffle the cabinet. Dapat ba palitan na yung Vice President bilang Education Secretary? Well, kung titignan mo kasi yung Department of Education natin ngayon, no, maliban sa mga corruption, no, ay bagsak yung ating learning poverty, no? Napakataas kumpara sa ibang bansa. Hindi lang dito sa rehiyon, no? Tayo pinakamababa dito pinakamataas ang learning poverty dito sa rehiyon. Kundi around the world, no? Mas maganda pa yung sa Africa. Kalawa, yung PISA report na pinuri ng isang undersecretary ng DepEd. No? Yung undersecretary ba na yun na nagpuri ay nandiyan pa? Dapat unang tinanggal yun. Ay, hindi ko alam. Hindi. Tapos ikatlo, yung loyalty ng Secretary of Education sa presidente. Dahil kung pupunta sa isang rally na sinisigaw, ibagsak yung presidente, medyo nakakahiya naman. No? Nakakahiya naman na ikaw ay nagpapatuloy dun sa official family. Tapos sinusuportahan mo yung isang anak ng Diyos at sumasama ka sa isang rally na ang sinisigaw, ibagsak, wakasan. No? Etc. So, tingin ko ay kung hindi magkukusa yung Vice President na mag-resign, ay pwede siyang isama dun sa mga ipe-purge o mga tatanggalin. Pero isn't it too early for that? Yung open declaration of war. Ngayon kasi sila Cold War no? Nagpaplastikan pero alam mo may matinding fissure eh. Pero pag tinanggal niya sa cabinet yan, open na yun. Declaration of war na yun. Para nag-iisip na rin yung Vice President na pabor ba sa akin itong bahagi ako ng official family, lalo na yung mas mataas yung ibinababa sa akin ng approval rating ng presidente at saka ng gobyerno. Baka mas mabuti na mag-resign na rin ako para hindi ako madawit sa pagbagsak. So pwedeng iniisip din niya yun. No? So unahan na lang sila. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at